Hello, my name is Kay Grampich, short for Casumbrero Grammar and Speech, and obviously, as my name speaks, I'll be giving you tips about grammar and speech out of Mr. Dictionary's given sentences. Yada yada yada. Hi, my name is Kay Encyclopedia, short for Casumbrero Britannica Encyclopedia Wikipedia. Dodo is fond of eating ice cream pop? That I didn't know. Our vocabulary term is reticent. Reticent. Bayaan si Toto kumain ng maraming ice cream pop sa city. Kinalimutan ng Big Bird. Ang reticent, mga sombreros, ay adjective. Ito yung paglalaro natin sa mga tropa nating hindi gaanong masalita. Yung binibilang at binibili ang sasabihin. May mga taong ganun po, mga sombreros, tahimik lang, no? Ang mga possible synonyms natin dito ay taciturn, kung napanood yung vlog natin about taciturn, shy, reserved, etc. At pag ginamit naman sentence ay, let it fly, Mr. Dictionary. While Macintosh likes to discuss his personal life with their colleagues, Toto is much more reticent. Reticent. The word life is a noun. To make it plural, we have to change FE to VES. So it's life, lives. The same goes with knife, knives, and half, halves, yada yada. Macintosh, Macintosh. Do you know Charles Macintosh? Si Charles Macintosh, mga sombreros, ay isang Scottish chemist at inventor ng ating modern waterproof raincoat, mga sombreros. Siya po ay galing sa isang napakayamang pamilya at educated sa, syempre, sa mga private o mamahaling school. Si Charles Macintosh, mga sombreros, ay galing sa napakayaman or business minded family, no? Marami silang pera. Mayaman po, mga sombreros. Basahin po natin James 5:1-6. Kayong mayayaman, makinig kayo. Umiyak kayo't maghinagpis dahil sa mga kahirapang darating sa inyo. Nabubulok na ang mga kayamanan nyo at sinisira na ng insekto ang mga damit ninyo. Itinatago nyo lang ang mga pera nyo at hindi naman napapakinabangan sa mga huling araw. Nakapapakinabangan. Sa mga huling araw, hahatulan kayo sa impyerno dahil sa pera ninyong hindi naman ginamit sa kabutihan. Sayang lang ang mga itinago ninyo dahil malapit na ang katapusan ng mundo. Pakinggan ninyo ang reklamo ng mga manggagawa laban sa inyo. Pinagtatrabaho ninyo sila sa inyong bukirin pero hindi ninyo binigyan ng sahod. Nakarating na sa Panginoong makapangyarihan ang mga hinaing nila. Namuhay kayo ng marangya at maluho sa mundong ito, para nyo na rin tinataba ang sarili nyo para sa araw ng pagtatay. Mark 10:23, sabi dito, tumingin sa Jesus sa paligid at sinabi sa mga tagasunod niya, napakahirap para sa mayayaman ang mapabilang sa kaharian ng Diyos o makapasok sa heaven. Proverbs 11:28, mabibigo ang taong nagtitiwala sa kanyang kayamanan, ngunit ang taong matuwid ay lalago naman na parang sariwang halaman. Mga sombreros, hindi po masama maging mayaman. Actually, blessing sa Panginoon ang pagiging mayaman. Pero sabi nga dito sa James, ay kapag hindi natin ginamit sa kabutihan or hindi natin ginamit para sa tamang, kunwari pag may trabahante ka, hindi mo pinasahod na maayos, no? Para kang nandaraya, parang ganun, tapos iniimpok mo lang para sa sarili mo, no? Hindi mo ginamit para sa parang kabutihan talaga, mga sombreros, ay yun po yung hindi maganda at hindi pleasing sa harapan ng Panginoon. Pero I'm sharing this truth with love po, mga sombreros. So, let's read Love and Obey what's in the Holy Bible. Asukal, kung ang tubig, mga sombreros, ay may chemical formula na H2O, dalawang atoms ng hydrogen at isang atom ng oxygen. Ang asukal po ay may chemical formula na C12H22O11. Ang C12 stands for 12 atoms of carbon, ang H22 naman po ay 22 atoms of hydrogen at ang O11 naman po ay 11 atoms of oxygen. Karaniwang gawa sa tubo ang ating asukal dito sa Pilipinas. Ang tubo po ay may scientific name na Saccharum officinarum at maniwala kayo sa hindi ay kasama nito sa pamilya ng damo, mga sombreros, ang palay, ang tubo, ang pugon, ang tanglad at ang bamboo. Ang bamboo tree, kawayan, mga sombreros. Pero yun po, no? Mapang-damo, ano man sila, ang mahalaga po ay meron tayong tubo na medyo malaking issue ngayon sa importation ng asukal. Pero yun po, mula dito sa Camilla Village sa Tagum City, muli po ito po si Kasabran Dennis na nagsasabing, sabayan nyo kami, ang buhay ay masaya, nagsisinayang lalag, nagsisinayang love, patuloy na sa ating pag-asa at pag-asa. Muli po, maraming salamat po, mga sombreros, sa mga sumasama sa learning, sa wisdom, sa knowledge. Maraming salamat po at see you sa next segment. Bye-bye!
Hello, my name is Kay Grampich, short for Kasumbrerong Grammar and Speech, and obviously, as my name speaks, I'll be giving you tips about grammar and speech out of Mr. Dictionary's given sentences. Yada yada yada. Hi, my name is Kay Encyclopedia, short for Kasumbrerong Britannica Encyclopedia Wikipedia. Don't eat too much ice, Toto. That will upset your stomach. Our vocabulary term, it's saccharine. Saccharine. Magkano kaya ang bili ni Toto dyan sa ice cream pop ng Mr. Dictionary? Ito, mukhang tugma tong saccharine natin sa matamis na ice cream pop ni Toto na kinakain. Ang saccharine, mga sombreros, ay adjective. Pero una sa lahat, ang word na saccharine po ay galing sa Latin word na saccharum, nang ibig sabihin ay sugar, no, matamis. So, ang ibig sabihin po nito or definition sa dictionary, sila po yung mga taong or mga tropa mo na sobrang emotional, no? Excessively emotional. Mga imotero. Pero yan sila, sobrang sentimental, sobrang sweet naman. Pero, in a way na magiging exaggerated na siya or OA na siya, no? Hindi na siya maganda. No, yun po yung saccharine, mga sombreros. So, mga possible synonyms po natin dito ay mawkish. Kung napanood niyo yung vlog natin about mawkish, sickly, sentimental, etc. At pag ginamit naman sa sentence ay let it fly, Mr. Dictionary. If Sir Hippolyte was a food, he would be a margarine, not a honeyed person with just saccharine smiles. Saccharine. Margarine, margarine, margarine. So the G is pronounced as in J, as in hydrogen, oxygen, ginger. So it's margarine. It's not margarine. It's margarine. Yada yada. Hippolyte, Hippolyte. Do you know Hippolyte Maille-Morier? Si Hippolyte Maille-Morier, mga sombreros, ay isang French chemist at inventor ng margarine. Opo, namatay po siya noong May 13, 1880 sa sakit na liver disease. Si Hippolyte or Hippolyte Maille-Morier, mga sombreros, ay nag-change actually ng career from being pharmacist to consulting chemist. Pero yung pharmacy, mga sombreros, di ba alam natin may mga manggagamot or talagang mga gamot doon, no? Doon po natin binibili yung mga gamot para tayo po ay gumaling. Basahin po natin Luke 4:23-26. Kaya't sinabi ni Jesus, tiyak na sasabihin ninyo sa akin ang kasabihang ito, manggagamot, gamutin mo muna ang iyong sarili. Marahil sasabihin pa ninyo, gawin mo rin dito sa iyong sariling bayan ang mga nababalitaan or nabalitaan naming ginawa mo sa Capernaum. Tandaan ninyo, walang propetang kinikilala sa kanyang sariling bayan. Ngunit sinasabi ko sa inyo, maraming biyuda sa Israel noong panahon ni Elias nang hindi umulan sa loob ng 3.5 taon at nagkaroon ng tagutom sa buong lupain. Subalit hindi pinapunta ni Elias or si Elias sa kanino man sa kanila kundi sa isang biyuda sa Sarepta sa lupain ng Sidon. Mga kasombreros, dito natin makikita na yung ways ng Panginoon, mga sombreros, ay hindi natin pamamaraan. Sabi dito, no, manggagamot. Kasi si Jesus Christ sa sarili niyang bayan ay parang hindi siya ino-honor. Mas ino-honor pa siya kumpara sa ibang lugar, no, sa ibang bayan. Pero sa kanyang sariling bayan, kung saan siya pinanganak, no, kung saan siya lumaki, ay hindi siya gaanong pinaparangalan. Kung kaya, sabi sa Biblia, ay kukonti lang yung miracles na ginawa niya doon kumpara sa ibang bayan, no. Hindi siya gaanong papagaling doon ng mga may sakit, no. Hindi siya gaanong alam mo, hindi siya gaanong gumagawa doon ng mga milagro at himala because hindi nanampalataya or kukonti lang yung nananampalataya doon sa kanya. Alright, so let's read Love and Obey what's in the Holy Bible. Alam niyo ba kung bakit mapait ang ampalaya? Mapait daw, bitter, kasi hindi nakasama doon o hindi nakasali sa bahay kubo at saka kulong. Pero hindi po. Ito po yung mga sombreros. Ito ay dahil sa bioactive compounds or meron itong bioactive compounds na tinatawag na saponins at saka terpenoids. Ang saponins at saka terpenoids, mga sombreros, ay may important role para rin ng pababae ng ating blood sugar. Kung kaya mainam siya para sa mga taong may diabetes, mga sombreros. Muli po ito po si Kasbrang Dennis, aka Kuya Kim 2.0. Sabayan nyo kami ang buhay ay masalanan ng ginayang lahat ng faith of love pag-sunod sa pag-asa. Muli po, maraming salamat po, mga sombreros, sa mga sumasama sa learning, sa wisdom, sa knowledge. Maraming salamat po at see you sa next segment. Bye-bye!